Pinagtawanan nila ang babaeng may napakaitim na balat. Ngunit 20 taon makalipas ay pinagsisihan nila ang kanilang ginawa. Haha, negra, negra. Buti nakikita ka pa ng pamilya mo pag madilim na. Yan ang mga katagang nakasanayan ko na magmula noong tumanda at lumaki ako. Mula pagkabata, lagi na akong inaasar ng mga kalaro ko. At hindi nga rin ako nakakatakas sa pangungutya maging sa iba kong mga kamag-anak. Iniisip nila na sinumpa ang mga magulang ko dahil sa maitim kong kulay. Ayon sa kanila, ngayon lamang sila nakakita ng taong katulad ko na ganito kaitim. Ang kutis ko kasi ay mas maitim pa sa isang uling at pwede mong sabihin kasing dilim ko ang kalawakan. Ngunit alam ko naman sa aking sarili na katulad ng kalawakan ay kaya ko ring magningning. Ngunit bilang bata ay hindi ko alam kung paano ko yon gagawin. Tinanggap ko na lamang na isa akong maitim na babae at ito ang pinakamalaking insecurity ko hanggang sa pagtanda ko. Pakiramdam ko ay ako ang pinakapangit na tao sa buong mundo dahil ni isang papuri ay hindi ako nakarinig sa ibang mga tao. Lagi namang pinapalakas ng nanay ko ang aking kalooban. Ngunit hindi ko lamang talaga maramdaman na sincero sila sa mga sinasabi nila sa akin. Pakiramdam ko ay sinasabi lamang nila iyon para palakasin ang kalooban ko. Anak, hindi mo ba alam kung gaano ka ka-unique? Sa lahat ng tao sa mundo, ikaw lang yung may napakagandang kulay na katulad niyan. Huwag mo naman sayangin yung biyayang binigay sa iyo ng Diyos. Huwag mo siyang questionin kung bakit ikaw yung biniyaan niya ng ganyang klase ng ganda. Iyon ang palaging winiwika ng nanay ko sa akin. Yun nga may, napakaraming tao sa mundo. Ako pa yung binigyan niya ng ganito. Mabubuhay naman ako na may normal akong kutis. Bakit hindi na lang akong kasing morena ninyo? Ni isa sa mga angkan natin, walang ganito kaitim na katulad ko. Baka nga totoo yung sinasabi nila sa akin eh. Baka sinumpa talaga kayo ma. Kaya ako yung naghihirap ngayon. Sagot ko naman sa nanay ko. Ngunit sa tuwing ganito ako sumagot sa kanya, nararamdaman ko kung paano siyang nasasaktan. Hindi niya na rin alam kung paano niya papapagaanin ang kalooban ko. Alam ko naman na mahal ako ng nanay ko. Ngunit hindi ko lamang talaga may tago ang sakit na nararamdaman ko sa tuwing kinukutsa ko ng mga kalaro ko. Hanggang sa nilamon na nga ako nito. Alam ko at tinanggap ko na lamang na ako na ang pinakapangit at pinakamalas na tao sa mundo. Ang pangalan ko pala ay Hana. Naninirahan ako sa isang payak na nayon sa Senegal. Dito sa bansa namin, normal namang makakita ng mga maiitim na tao. Lalo na at nasa lahi naman namin yun. Ang pangunahing pinagkakabuhayan din dito ay ang pagsasaka ng mga kamote at paglalako ng iba't ibang mga bagay. Kaya naman, normal na din para sa amin ang matirika ng araw. Talaga namang napakahirap ng buhay dito. Ngunit mas lalo lamang humirap dahil sa taglay kong kaitiman. At noong unti-unti na akong nagdadalaga, nakakaramdam rin naman ako ng mga normal na nararamdaman ng mga dalagang katulad ko. Nagkakaroon ako ng gusto sa ibang mga lalaki at gusto ko ring maramdaman ang pagmamahal na laging kinikwento ng ibang mga taong nakakasalamuha ko. Gusto kong maranasan yung tipong bibigyan ka ng bulaklak kapag kaarawan mo. O di naman kaya ay hahalikan ka sa ilalim ng puting buwan. Pakiramdam ko, lahat ng yon ay hindi matutupad sa akin. Kaya naman sa tuwing nagkakagusto ako sa isang lalaki, tinatago ko lamang ang aking nararamdaman. Dahil noong minsan na sinubukan kong aminin sa lalaking gusto ko ang aking nararamdaman, ay talaga namang halos madurog ang puso ko sa kanyang sinabi. Hana, hindi mo ba nakikita yung itsura mo sa salamin? Sana, bago mo isiping magkaroon ng nobyo, ayusin mo muna sana yung sarili mo. Kasi sa ginagawa mong to, mapapahiya lang ako sa mga kaibigan ko eh. Sana ito na yung huling pagkakataon na lalapitan mo ako. Sana naiintindihan mo yung nararamdaman ko. Yun ang mga salitang binitawan ni Robert, ang unang lalaking nagustuhan ko. High school pa lamang ako noong mga panahon na iyon. Hindi ko pa lubusang naiintindihan ang konsepto ng pagmamahal. Ngunit ang siyang malinaw lamang sa akin ay sa tuwing nakikita ko si Robert, sobra akong nasisiyahan. Sa mga tawa niya, sa kung paano siya kumilos at kung gaano siya katipunong lalaki. Napakagalang na rin makipag-usap sa mga guro namin. Kaya naman talagang hindi ko inaasahan na siya pang magbibitaw ng mga salitang iyon sa akin.
Kaya naman hindi ko maiwasang isipin, paano pa kaya na ang isang mabuting tao na si Robert ay nagawa akong pandirihan? Paano pa kaya ang ibang mga tao na meron talagang masasamang mga ugali? Kaya naman para protektahan ng aking sarili, pinili ko na lamang na hindi magkaroon ng kaibigan. Sa buong panahon ng high school ko, mag-isa lamang ako sa aming classroom. Walang gustong lumapit at walang gustong makipag-usap sa akin. Nasanay naman na ako sa ganitong sistema hanggang sa umabot sa puntong hindi ko na hinahangad pang magkaroon ng kaibigan. Gusto ko na lamang matapos ang pag-aaral ko para makapagtrabaho kong mag-isa. Wala na akong pakialam kung matatapos ko pa ba ang kolehiyo. Bala ko na lamang bumalik sa bahay namin, mag-araro, mga mote at magtinda ng kung ano-ano. Kaysa naman makatanggap ako ng iba't ibang mga pangungutyang salita sa mga taong hindi naman ako lubusang nakikilala. Pero talaga namang gugulatin ako ng tadhana sa bagay na nakaplano sa akin. Nagbago kasi ang pananaw ko sa buhay nung makilala ko si Ian. Isa siyang transfer student sa aming paaralan. Nagkakilala kami bago gumraduate sa high school. Noong una, nakita ko na masayahin si Ian. Kayang makipaghalubilo sa kahit na sino. Kaya naman noong unang linggo niya pa lamang sa aming klase, natuwa na sa kanya ang marami kong kaklase. Marami na kagad siyang nabuong mga kaibigan. Kaya naman hindi maiwasan na maging ang mga kababaihan sa aming paaralan ay tuluyan na siyang hinahangaan. Maganda ang boses ni Ian. Magaling siyang kumanta. Nagbabasketball din siya at talaga namang may matipunong itsura. Walang-wala siya sa unang lalaki na nagustuhan ko. Ayaw ko man aminin sa aking sarili, ngunit palihim akong humahanga sa kanya. Pero dahil na rin sa mga napagdaanan ko, dulot ng kutis ko ay pinili ko na lamang na isang tabi ang aking nararamdaman. Sa mga normal na araw ay umuwi ako kagad pagkatapos ng klase upang tulungan si mama sa pagtitinda niya at paglalako ng mga niluluto niyang merienda sa aming bayan. Kung sana ililibutin ko ang buong lugar namin, dala-dala ang paninda na iyon upang pumunta sa mga pabrika o di naman kaya sa mga matataong lugar. Nang dahil sa trabahong ito, pakiramdam ko ay unti-unti ako nagkakaroon ng dahilan para mabuhay. Dahil na rin siguro sa kakaibang kulay ng balat ko na talaga namang sobrang itim, kahit saan ako magpunta ay nakakakuha ako ng atensyon. Noong una ay hindi ko nagugustuhan ng atensyon na ito. Ngunit nakatutulong naman ito sa akin para mas mabilis kong mabenta ang mga paninda. Kapag kasi napapansin na ako ng mga tao, hindi na rin nila naiiwasang mapabili sa akin. Hindi ko alam kung awa lang ba ang nararamdaman nila, pero at least nagagawa kong matulungan si mama. Dahil sa tulong na rin ng kakaiba kong kondisyon. Hanggang sa isang araw, habang naglalako ako ng aking paninda, naka-uniforme pa ako noon. Medyo marumi na rin ang aking palda dahil diretso talaga ako sa trabaho kapag gagaling ko sa paaralan. Bigla kong nakasalubong si Ian. Mukhang kagagaling niya lang sa isang basketball game. Kasama niya ang iba kong mga kaklase. At malayo pa lang ay gusto ko na sanang umiwas. Ngunit wala na akong ibang pupuntahan. At mas lalo lamang magiging kapansin-pansin ang presensya ko kapag bigla akong tumalikod at naglakad papalayo. Kaya naman nilakasan ko na lamang ang kalooban ko. Nagdire-diretso ako hanggang makasalubong ko ang grupo ng mga kalalakihan na kasama ni Ian. O diba si Hana yun? Wika ni Marco, isa sa mga kaklase ko. Kilala siya bilang mapang-asar at makulit naming kaklase na tila ba'y wala siyang pakialam sa nararamdaman ng iba. Sumagot naman si Felix. Oo pre, si Hana nga. Buti nakita mo pa yan. Sa bagay, wala pa namang gabi. Maghahapon pa lang. Pang-aasar na wika pa ni Felix. Hindi naman ganoon kalakas ang boses niya, ngunit rinig na rinig ko ang tawanan at pangungutya nila sa akin. Oo nga, swerte mo Hana, hapon pa lang. Nakikita ka pa rin namin. Basta, huwag kang magpapagabi baka mawala ka. Pasundot pang pang-aasar ni Marco. Ngunit nagpatuloy lamang ako sa paglalakad. Binilisan kong maglakad para tuluyan ko ng malagpasan ang mapangutyang grupo na ito. Iniisip ko na pati si Ian ay nadamay na nila. At aminin ko man sa hindi, ngunit ayaw kong makarinig ng masasakit na salita mula sa lalaking gusto ko. Kaya naman, pinilit kong ibaling sa iba ang atensyon ko habang binibilisan ko ang lakad ko. Ngunit, bigla na lamang silang huminto sa paglalakad at nakarinig ako ng isang malakas na sigaw. Bakit ganyan kayo? Wika ng isang boses.
Noong una ay hindi ko malaman kung kanina ito nagmumula. Hanggang sa mapansin ko ang naguguluhang itsura ni Marco at Felix. Bakit kailangan yung pagsabihan siya ng ganyan? Sa tingin niyo ba kinalalaki niyo yan? Madiin na wika ni Ian sa kanila. Nalabis na ikinagulat ng grupo ng mga kalalakihan. Ano ka ba pre? Sa bagay transfer ka lang, pero normal naman na to, walang pakialam yan si Hana. Sinubukan pang magrason ni Marco. Ngunit hinagis ni Ian ng malakas ang bola sa ere at dumiretso sa akin. Simula ngayon, kung hindi nyo babaguhin yung mga ugali ninyo, hindi na tayo magkakaibigan. Direktang wika nito bago pumunta sa direksyon na nilalakaran ko. Okay ka lang ba, Hana? Bulong nito sa akin habang nakatingin sa aking mga mata. Hindi ko maiwasang magulat. Hindi ko rin alam kung napansin niya ang namumutla akong mga pisngi. Well, malabo naman yun dahil napakaitim ng kulay ng balat ko. Oo, okay lang ako. Nahihiyang wika ko. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinagtanggol ako ng kahit na sino sa buong buhay ko. Ano nga ba ang karapat-dapat na reaksyon na ibigay ko sa kanya? Dapat ba akong magpasalamat o dapat na lamang akong manahimik? Hindi ko alam. Ngunit isa lang ang malinaw sa akin. Ayaw ko siyang takutin. Kaya naman hinayaan ko lamang siyang maglakad kasabay ako. Hanggang sa hindi ko na nga matiis pang tanungin siya. Ilang minuto mo na akong sinasamahang maglakad ah. Saan ka ba pupunta? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa malayo. Tumitig siya sa akin. Di kung saan ka pupunta? Saan mo ba ilalako yan? Gusto mo tulungan na kita? Dagdag pa niya. Nalubha akong ikinagulat. Pero mas nakakagulat na ganito pa pala siya kabuting tao. Pupunta ako sa dulo ng bayan. Maglalako ako dun sa palengke. Mag-uuwian na rin kasi yung mga trabahador dun. Nahihiyang wika ko. Hindi ko sinabing pumayag ako o kung ano paman. Pero mabilis niyang kinuha ang mga tinda-tinda ko. At siya na ang nagbuhat nito papunta sa palengke. Ang bigat naman pala nito, Hana. Kanina ka pa naglalakad, buhat-buhat yung mga to. Wika niya pa sa akin na tila ba napupuno ng kuryosidad ang mukha niya at halatang interesado siya sa kanyang pagtatanong. Oo, simula yung uwian natin, naglalako na ako. Nahihiyang sagot ko. Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang narinig. Seryoso ba? Ganto kabigat yung dinadala mo? Simula kaninang uwian? Paano mo nagagawa to? Tanong niya sa akin at napatingin siya sa langit. Diyos ko, nakakaya naman. Ako nagbasketball ako mula uwian tapos ikaw, nagbuhat ka ng ganito. Simula ngayon talaga, magiging mas mabuting tao na ako. Determinadong wika niya na talaga namang ikinagulat ko. Hindi ko maintindihan kung anong tumatakbo sa isipan niya. Pero halata sa kanya na isa siyang lalaki na punong-puno ng enerhiya sa kanyang katawan. Natawa ako nang sabihin niya ito. Ha? Ba't ka natatawa? Naasar mo ako no? Pagkompronta niya sa akin. Hindi nagulat lang ako sa reaksyon mo. Wala, sanay naman na ako magbuhat ng ganyan kaya hindi na mabigat yan para sa akin. Pagpapalusot ko na lamang sa kanya. Pero sa katunayan niya ay napakabigat talaga ng mga daladala ko. Dahil bukod sa bag na nakasabit sa likod ko, ay meron pa akong mga paninda sa magkabilang kamay ko. Pero ang sumunod na sinabi niya sa akin ay ang mas kinagulat ko. Ganito na lang, para may kasama kang mahirapan araw-araw, Hana, wika niya sabay hawak sa balikat ko. Simula ngayon, sasamahan kitang maglako ng paninda mo tuwing uwian. Okay lang ba? Dagdag niya pa habang nakatitig sa mga mata ko. Napakaganda ng mata niya. Hindi ko mawari kung kulay brown o itim ba ito. Pero isa lang ang nakikita ko na nagniningning ito sa determinasyon. Hindi na ako makakilos. Tila ba naparalisa ako sa mga titig niya sa akin. Kaya naman wala na akong nagawa kundi mapatango na lamang. Pero sa katunayan niya ay nahihiya akong tanggapin ang suhestyon niya sa akin. Hindi rin naman ako masisisi dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon ko na magkakaroon ng kaibigan na totoong nag-aalala para sa kalagayan ko. Kaya hindi ko alam kung paano ang magiging reaksyon ko. Natapos ang araw na iyon nang mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Naging madali kasi ang pagtatrabaho ko at paglalako ng mga paninda dahil sa pagiging makulit na lalaki ni Ian. Nilalapitan niya ang lahat ng mga nakakasalumuha naming tao.
kaya nabenta ko ng mabilis ang aking mga paninda. Maraming salamat sa araw na ito. Formal na wika ko sa kanya. Bakit ganyan ka magsalita? Tanong niya sa akin. Ilang taon ka na ba? Wika niya habang nilalapit ang mukha niya sa harapan ko. Hindi ko maiwasang mapailing. Magkasing edad lang tayo. Sagot ko pa. Yun naman pala ba't kailangan mong maging magalang? Sige, bukas na lang ha. Susunduin kita dito. Dagdag niya pa na nagpasorpresa na naman sa akin. Talaga namang punong-puno ng sorpresa ang pagkatao ni Ian. Ha? Anong susunduin? Tanong ko. Diba, ito yung bahay mo? Pagkakamot niya ng kanyang ulo. Tumango naman ako. Dyan lang naman ako sa malapit. Nadadaanin ko to lagi kapag papasok ako. Kaya mas magandang sabay na lang tayong papasok, di ba? Simula nang naging pag-uusap namin na iyon, ay araw-araw na kaming sabay na pumapasok si Ian. Wala siyang pakialam sa kung ano ang sinasabi ng mga kaibigan niya sa kanya tungkol sa akin. Sa katunayan nga niyan ay lagi niya akong pinagtatanggol sa kanilang mga usapan at iniiwasan niya ang mga taong merong masasamang sinasabi sa akin. Ian, ba't ayaw mo bang maniwala pre? Sinumpa nga yung pamilya nila Hana kaya ganyan yan kaitim. Hindi ka ba naniniwala sa sumpa? Minsang wika ni Felix sa kanya. Nagugulumihan na kasi sila sa biglang pagbabago ng ugali ni Ian. Hindi na kasi ito laging sumasama sa kanila at laging ako na lamang ang kanyang nilalapitan. Hindi ako naniniwala sa sumpa pre, pero naniniwala ako sa masamang ugali. Kung hindi nyo babaguhin yung pananaw nyo sa buhay, wala kayong mararating. Wika pa nito. Marami naman ang nakakagulat na bagay na ginagawa si Ian, pero sa tuwing ginagawa niya ito ay hindi pa rin mawala ang pagkasorpresang nararamdaman ko sa kanya. Hanggang sa isang araw, malapit na ang graduation namin. Habang naglalakad kami, may pinakita si Ian sa akin na isang magazine. Hana, tignan mo to. Wika niya na punong-puno ng kasiyahan ng kanyang boses. Kamukha mo, di ba? Dagdag pa nito habang tinuturo ang isang modelo na meron ding maitim na kulay ng balat. Ngunit ang ganda-ganda nito. Ano ba naman yan, Ian? Ang ganda-ganda naman yan. Ang labo namang maging ganyan yung itsura ko. Saad ko sa kanya. Hinawakan niya na naman ako sa magkabilang balikat at inalog-alog ako. Hindi mo ba naiintindihan yung sinasabi ko? Tingnan mo yung kulay ng balat niya. Mas maitim yung balat mo sa kanya. Wika nito. Pakiramdam ko ay nilalait ako ni Ian. Pero hinayaan ko lamang siyang magsalita. Ibig sabihin nito Hana, ganun ka ka-unique. Kapag nakilala ka ng mga model agency sa mundo, siguradong sisikat ka. Kasi sigurado ko na wala pa silang nakikitang modelo na kasing itim at kasing ganda mo. Naniniwala ka ba sa akin? Puno ng sigasig na wika niya sa akin. Napatingin naman ako muli sa modelo na nasa magazine. Hindi ko mawari kung paanong magiging ganoon ang itsura ko. Ito rin kasi ang kauna-unahang pagkakataon na makakakita ko ng isang modelo. Kaya naman maraming mga tanong ang gumugulo sa aking isipan. Pero tignan mo naman kasi Ian, ang ganda-ganda ng mukha niya. Tsaka tignan mo parang iba yung kulay ng balat niya. Maitim pero parang kumikinang. Tapos ang ganda ng dress niya. Biglang natawa si Ian sa sinabi ko. Ano ka ba Hana? May make-up yan. At saka photoshoot kasi to. Maganda yung camera na ginamit. Tapos maganda rin yung damit. Pinaghandaan talaga. Tignan mo, may pinopromote siyang brand. Ibig sabihin, hindi naman talaga ganyan yung itsura niya araw-araw. Inaayusan lang talaga siya kapag may photoshoot na. Kaya tignan mo, imaginein mo na lang pag inayusan ka. Binigyan ka ng magandang damit, minikapan ka, tapos tinutukan ka ng magandang camera. Boom! Ikaw na ang pinakamagandang modelo sa buong mundo. Pagpapalakas pa ng kanyang kalooban. Habang uma-action-action pa siya na parang pinipicturan niya ako. Bukod sa nanay ko, sa kanya lamang ako nakarinig ng ganito kalaking papuri. Ngunit, magiging maiksi lang pala ang relasyon namin ni Ian. Di ko man lang nasabi sa kanya na matagal ko na siyang gusto. Hindi ko man lang naamin ang tunay kong nararamdaman. Isang araw kasi, papasok na sana ako sa paaralan at isang linggo na lang para sa aming graduation. Walang Ian ang naghintay sa akin sa labas ng aming bahay. Talaga namang nakakapanibago ito dahil araw-araw ay maaga siyang dumarating sa labas ng bahay namin para hintayin ako. Ngunit ngayon, ni anino niya ay hindi ko mahagilap.
Noong una ay inisip ko na lamang na maaaring na late lamang siya ng pasok at hihintayin ko na lamang siya sa paaralan. Ngunit nagdaan ang buong araw na hindi ko siya nakita. Hanggang sa isang linggong makalipas, hindi na siya tuluyan pang pumasok sa aming paaralan. At ang pinaka nakakagimbal at nakadudurog na balita ay inanunsyo sa amin ng aming guro. Okay class, settle down. Paninimula nito. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay sobrang seryoso na para bang may nagbabadyang dilubyo na isisiwalat siya. Kung napapansin nyo, isang linggo nang hindi pumapasok yung kaklase niyang si Ian. Wika nito. At nang marinig ko pa lamang ang mga salitang yun, alam ko na may hindi magandang nangyari. Pero hindi ganoon kalala ang iniisip ko sa susunod na sasabihin ng aming guro. Class, wag sana kayong magugulat pero wala na si Ian. Dagdag niya pa habang nanginginig-nginig ang kanyang boses. Bigla akong napatayo sa kinauupuan ko. Ma'am, ano pong sabi ninyo? Sigaw ko na tila ba wala na akong pakialam sa kung ano man ang iisipin ng mga tao sa akin. Tulad ng sinabi ko anak, wala na si Ian. Nalunod siya sa ilog habang kasama yung mga pinsan niya. Hindi natin agad nabalitaan kasi pinili ng mga magulang niyang manahimik muna at naisip nila na sabihin na lamang kapag nalibing na si Ian. Kaya kung gusto niya siyang puntahan, nandun siya sa sementeryo malapit sa bayan na libing. Pasensya na kayo at ngayon ko lang din to nalaman. Ngayon ko lang din nasabi sa inyo. Lahat kami ay gulat na gulat. Walang gustong magsalita. Habang ako, hindi ko alam ang aking mararamdaman. Tumakbo ako palabas ng classroom habang humahagulgol at tumutulo ang aking mga luha. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga paa ko. Pero isa lang ang gusto ko. Makita ko si Ian. Hindi ako naniniwala na totoo ang narinig ko. Hindi pwedeng mawala si Ian. Siya lamang ang nag-iisang kaibigan na nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makausap. Gusto ko siyang mahagkan. Gusto ko siyang makasamang makatawanan. Gusto ko siyang kasamang maglakad. Gusto ko siyang kasamang magtinda. Gusto kong maranasan yung lahat kasama si Ian. Ngunit, malabo na yung mangyari. Pagkarating ko sa sementeryo ay bumungad sa akin ang pangalan ni Ian na nasa lapida. Doon lamang tuluyang nag-sing in sa akin na wala na ang pinakamamahal kong kaibigan. Hindi ko man aminin sa aking sarili pero napakaraming bagay na ang naisip ko na gagawin kasama siya. Mula sa pag-aaral ng kolehiyo ng magkasama hanggang sa pagbuo ng pamilya. Oo, inaamin ko. Nakikita akong sarili kong makakasama si Ian habang buhay. Napakasakit isipin na yun na pala ang mga huling araw na masisilayan ko ang masasaya niyang mga ngiti. Ang napakalakas niyang tawa, ang napakaganda niyang mata, at ang malalambot niyang mga kamay. Nasaan ka na ba kasi Ian? Bakit mo naman ako iniwan ng ganito? Diba, sinabi mo sa akin na gusto mo pa akong makitang maging modelo. Bakit nandyan ka? Bakit hindi ka lumaban? Bakit Ian? Napakaraming mga tanong ang gumugulo sa aking isipan. Gusto kong sisihin siya kung bakit niya ako iniwan ng ganito. Ngunit wala na akong magagawa. Gagraduate na kami sa high school. Dala-dala ang ala-ala ni Ian na kailanman ay hindi ko lilimutin. Pagka-uwi ko ng bahay, agad kong hinanap ang magazine na binigay sa akin ni Ian. Magazine na naglalaman ng isang modelo na sinabi niyang mas maganda pa daw ako. Niisip ko na lamang na pinagkaloob ng Diyos na mag-cruise ang landas namin ni Ian para makita ko ang gusto kong gawin sa buhay. Ngayon, hindi na lamang para sa aking sarili. Determinado na ako na maging isang modelo para na rin kay Ian. Araw-araw ay lagi kong tinatago ang lungkot na nararamdaman ko. Minsan, napapatingin na lamang ako sa labas ng bintana namin. Nakikita ko ang sarili ko at si Ian na sabay na naglalakad at naghahalakhakan. Sa loob ng maiksing panahon, naramdaman ko ang pagmamahal ng isang tunay na kaibigan. Isang tunay na lalaki. At nagpapasalamat ako dahil kahit sa maiksing panahon ay nagkakilala kami ni Ian. Kailangan kong maging mas malakas. Kailangan kong lumaban. Kaya naman, pagka-graduate ko ng high school ay hindi na ako nagpatuloy ng kolehiyo. Nag-ipon rin ako para makabili ako ng cellphone
upang makagawa ko ng social media account na kung saan ay araw-araw akong nagpa-post dito ng mga pictures ko. Tinuruan ko na rin ang sarili ko kung paanong mag-makeup. Talaga namang noong una ay naninibago ako sa mga bagay na ito. Ngunit paunti-unti ay nakasanayan ko rin gamitin at gawin ng iba't ibang mga komplikadong mga makeup tutorial na napapanood ko. Sa tuwing tumitingin ako sa salamin, ay nai-imagine ko si Ian na nakatingin sa akin na masayang masaya sa desisyong ginagawa ko. Para sa ito, Ian. Determinadong lagi kong wika. Pero pasalamat na rin sa determinasyon ko at pagtsatsagang pagpo-post ng araw-araw ng picture ko. Pag may message ng mga model agency, isang araw ay bigla akong nakatanggap ng isang mensahe mula sa isang modeling agency na nakabase sa Italy. Noong una hindi ako makapaniwala. Nakokontakin ako ng ganito kalaking modeling agency. Pero naging malinaw ang lahat nang padalhan nila ako ng pera at ticket papunta sa Italy. Naging mahirap naman para kay mama na tanggapin na aalis ako ng ganun-ganun na lamang. Ngunit pinangako ko naman sa kanya na babalik ako bilang isang matagumpay ng babae at babaguhin ko ang kanyang buhay. Pero bago ako umalis sa aming bayan, binisita ko muna si Ian. 3 taon nang nakararaan simula noong huli ko siyang makita. Ian, para sa iyo itong ginagawa ko. Sana kung nasaan ka man ngayon ay masaya ka. Ikaw ang naging inspirasyon ko sa naging paglalakbay ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Inasahan ko naman na hindi magiging madali ang buhay ko sa Italy. Buod kasi sa ibang mga taong makakasalamuha ko ay ibang-iba ring kultura at paniniwala ang dinatnan ko sa bansang ito kaysa sa aking nakagisnan. Ngunit nanatili akong determinado at matapang. Gagawin ko ang lahat hanggang sa matupad ko ang aking pangarap. 2 taon pa ang makalipas, ay tuluyan na akong naging isang sikat na modelo na kung saan ay makikita na nga ang larawan ko at video sa iba't ibang mga billboard at magazine sa buong mundo. At katulad ng pinangako ko kay mama, binalikan ko siya at binigyan ko ng mas magandang buhay. Sobrang saya ko dahil kahit papaano ay nakakabawi na ako sa mga paghihirap sa akin ng aking mga magulang. Nagsilbi nga rin akong inspirasyon para sa maraming mga kababaihan na may mga insecurity sa kanilang mga katawan. Pinatunayan ko na ang pagiging unique ng isang tao ay isang biyaya na kailanman ay hindi natin dapat ikahiya. Napakalaki ng mga suportang natatanggap ko mula sa iba't ibang dako ng mundo. Nakilala ko bilang magandang ehemplo para sa maraming mga kabataan at hindi ko mararating ang lahat ng mga ito kung hindi dahil sa isang tao at kaibigan na naniwalang kaya kong marating kung ano man ang aking isipin. At dahil gusto ko ring makabawi kay Ian, pinilit kong hanapin ang kanyang mga magulang. Nalaman ko na meron pala siyang isang kapatid na babae at maging sila ay naghihirap din. Kaya naman napagdesisyonan kong patayuan sila ng bahay at pinagkalooban ko rin sila ng negosyo. Ginugol ko ang lahat ng mga pera ko para sa pamilya ko at pamilya ni Ian. Ngayon ay naging malapit nga kami sa isa't isa. Nakilala ng nanay ko ang magulang ni Ian. Na kung saan ay walang katapusang istorya nga ang pinagkikwentuhan nila tungkol sa aming dalawa. Nako Iha, nung nabubuhay pa si Ian, lagi kanyang kwento sa akin. Sabi niya, ikaw daw yung pinakamagandang babae na nakilala niya. Sa tuwing magkasama nga kayo nung dating umuuwi, hindi niya matanggal yung ngiti sa mukha niya. Bilang anak ko siya, nararamdaman ko talagang masayang masaya siya sa tuwing magkasama kayo. Pagbabalita sa akin ng nanay niyang si Rose Ann. At ang mga bagay na ito ay ngayon ko lamang nalaman. Pero wala naman na akong pinagsisisihan. Alam kong mapayapa na si Ian kung nasaan man siya ngayon. Habang ako naman ay kinikailangang ipagpatuloy ang buhay, dala-dala ang mga alaala niya. At ngayon nga ay nasa 30 taong gulang na ako. Nakilala ko na rin ang aking mapapangasawa. Siya ay si Denver. Maraming mga bagay ang pagkakahalin tulad nila ni Ian. Maging ang balat sa kaliwang tenga ay magkatulad sila. Kaya siguro ako napamahal din sa kanya. Ngunit hindi ko naman siya minahal dahil nakikita ko si Ian sa kanya. Pinili ko siyang mahalin dahil mahal ko siya. Tuluyan na rin kaming biniyayaan ng anak na pinangalanan naming Ian. Mismong ang asawa kong nagbigay ng suhestyon nito. Para sa kanya, gusto niyang lumaki ang anak namin na kahalin tulad ni Ian. Isang lalaki na punong-puno ng prinsipyo at determinasyon sa buhay. Naging mahirap man ang mga pinagdaanan ko sa buhay,
Pero naniniwala ako na kailangan kong pagdaanan ng lahat ng mga iyon para marating kung nasan man ako ngayon. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya natin ngayon, huwag mo naman kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.